Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay, mga kabunyog mga kabayan, anong totoo dito? Kinasuhan na si Leandro Libeste. Ha? O ito kinasuhan na si Leandro Libeste, formal ng kaso ito. Isinampa na ni Department of Energy Secretary Garin. Ito mga kabunyog seryoso ito. Si Energy Secretary Sharon Garin ang pumunta sa Department of Justice para ihain ang reklamong paglabag sa Public Service Act. Sa complaint affidavit ng kalihim, ang SPSB ay nabigyan ng 25 taong prangkisa noong 2019 para magkabit at mag-operate ng microgrids gamit ang renewable technology sa malalayong probinsya. Alinsunod ito sa polisiya ng gobyerno para makapagbigay ng abot-kaya at maaasahang mapagkukunan ng enerhiya. Pero gate ni Garin, bigo ang SBSP na gampanan ng kanilang obligasyon sunod sa ibinigay sa kanilang prangkisa. Wala raw mga record na nag-apply ang SPSB para sa mga permit, lisensya at regulatory approval para tumubad sa kanilang obligasyon. Ang tanging record lang daw na nakuha ng DOE ay ang application para sa Solar Energy Service Contract para sa Palaun Solar Project sa Occidental Mindoro. Wala rin daw pruweba na nakapagbigay ang SPSB ng kuryente sa mga beneficiary nito. Ilang beses nang sinabi ni Leviste sa mga panayam noon na hindi na nag-ooperate ang SPSB at matagal na itong sarado. Binigyan din ni Garin na bagamat walang iisang proyekto o operasyon ang SPSB na nagpapatakbo ito ng mga negosyo sa renewable energy para kumita sa pamamagitan ng ilang kumpanya sa ilalim ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporation na 100% na pagmamay-ari ni Leviste. Isa sa mga proyektong ito ay ang 5.7 bilyong pisong solar farm sa Calatagan na sakop ng distriktong hawak ni Leviste. At tungkol saan ito? Actually, matagal na yung issue na yan, di ba? Yung tungkol sa itong si Leandro Libeste, kumuha ng prangkesa sa gobyerno. Mahirap kumuha ng prangkesa. Ang magbibigay sa iyo ng prangkesa yung Kongreso. Pero dahil sinadura yung ina niya, nalakad sa kapanahon ni Duterte yun. Binigay sa kanya yung prangkesa. Ang prangkesa ay i-develop niya yung mga malalayong lugar. Susuplayan niya ng kuryente galing sa solar. Kasi ang negosyo niya solar eh. At marami siyang kinuhang kontrata sa Department of Energy. Pinangako niya na isusupply niya itong requirement na ito ng kuryente galing sa solar. Kasi siyempre pinagmamalaki niya na na kayang-kaya niyang supplyan yung requirement na yan ng Department of Energy. Actually, kung nasupply niya yung mga requirements na yan ng Department of Energy, bababa sana ang singil sa kuryente. Kumbaga pinaburan siya sobrang pinaburan. Kasi nga ang ina niya si Loren Legarda pinaburan siya. Kahit pa sabihin ni Leandro Libeste, hindi naman nakialam yung mother niya. Sus naman, sino namang maniniwala dyan? Kaya ngayon, binigyan siya ng pabor. Yung prangkesa, binigay sa kanya. Yung mga kontrata sa Department of Energy, ibinigay sa kanya. Ay ngayon, hindi niya naman nagawa. Hindi niya naman natupad yung mga pinangako niya. Kumbaga nagkulang-kulang ng supply sa kuryente, malaki ang pananagutan niya doon. Siyempre ang trabaho sana ng DOE, Department of Energy, matiyak yung steady na supply ng kuryente na mura. Kaya lang hindi nga na-provide ni Libeste yung kanyang mga commitments Kuha siya ng kontrata gamit yung kanyang connection sa politika tapos hindi naman pala magagawa. So ngayon, kinasuhan siya. Kinasuhan siya ng Department of Energy. Yan. Kaya, na naman yan, Yan kasi ang problema. Mas inuna pa. Actually, ang ginawa nito ni Leandro Libeste, ito ang ginawa niyang style, ganito yung racket na ginawa niya. Kumuha siya ng prangkesa sa gobyerno, sa Kongreso. Binigay naman sa kanya dahil yung mother niya nga, may, senadora. Pangalawa, malakas sila kay Duterte. Binigay sa kanila yung prangkesa.
O ngayon, dahil may prangkesa na, ginagamit niya yun, may ipagmamalaki niya na ako yung may franchise na ganito ganyan. Tapos kumuha siya ng maraming kontrata sa gobyerno, sa DOE. Pinagmamalaki niya naman yon. Kumbaga, yung mga ano niya na yan, mga track record niya na yan, ginamit niya yan, bininta niya ngayon yung isang kumpanya niya sa solar dito kila Manny Pangilinan. Ganun yung utak na ginamit niyan. Okay naman sana, magaling. Kaya lang, yung serbisyo sa tao, nasaan na? Okay, tumubo ka ng malaki nang naibinta mo yung solar business mo, yung bahagi ng solar business mo kay Manny Pangilinan. Tumubo ka ng bilyon-bilyon doon. Pero yung ano mo sa tao, yung ikinumit mo na serbisyo publiko, kumuha ka ng prangkesa, hindi mo naman pala tinupad. Kumuha ka ng mga kontrata, hindi mo rin nagawa. O, paano yun? Tumubo ka kay Manny Pangilinan, pero yung mga serbisyo publiko sa tao, hindi mo nagawa. O yun, yun ang kaso ngayon nito ni Leandro Libeste. Kaya kung makapagsalita kasi ito, akala mo wala sa kanyang wala siyang kamalian na nagawa sa bayan. Ha? Parang si Congressman Barsaga din ito eh. Ang pagkakaiba niya lang kay Congressman Barsaga, si Barsaga, si Kung Miao, weirdo naman yun, pusa daw siya eh. Ito naman, parang siya na lang malinis eh. Lahat masama. Pero siya rin, marami rin siyang pananagutan sa bayan. Katulad niyan, seryosong Kaya nga hindi na pinalampas ng Department of Energy, kinasuhan na siya. Yan yung dyan, mga kabunyo. Kaya mga nagtatanong, attorney, ano ba yung kaso ni Leandro Libeste? Yan po yun. Ha? Kaya yung mga nagtatanong yan. So parang ang ginawa ni Leandro Libeste, inuna yung tubo kaysa sa serbisyo publiko. Tumubo siya ng malaki, yumaman ng malaki, pero yung commitment ng public service wala. Parang ang naging slogan niya, tubo muna bago serbisyo sa bansa. Di ba? Kaya ito, nag-aambisyon siguro yung magsenador. Parang siyempre yung mother niya, matanda na. Siyang papalit. Pero kung ganyan, tapos DDS pa. Mahirap paniwalaan itong si Leandro Libeste. Okay naman sana na linalabanan niya yung corruption. Kaya lang, linalabanan niya ang corruption and yet nandun siya sa mga Duterte. Wala. At saka yun na nga, linalabanan mo ang corruption, ikaw din, yan, graft din yan eh. Di ba? Anyway, mga kabunyog, salamat naman at tinuluyan na ng DOE. Matagal na yan. Di ba matagal na yan sinasabi ng Department of Energy, nakakasuhan nila si Leandro Libeste. Ngayon, at least natuloy na. Finally. Hindi lang si Leandro Libeste ang kinasuhan dyan, pati yung iba pang mga officials ng kanyang solar. Tama lang naman yun. Dapat talaga madisiplina itong mga ito. Inuuna yung tubo. Ang public service, inuuna, mainly public service yan, serbisyo publiko. Kung tutubo ka man, secondary, dito hindi, mas inuna nito yung tubo kaysa sa serbisyo publiko. Tubo, bago serbisyo publiko. Tubo muna, bago serbisyo publiko. Mali yun. Anyway, bata pa, napakaano na. Sabi nga ni Ombudsman Boying, di ba? Bata pa pero corrupt na eh. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.